Hello guys, ito yung continuation or part 2 ng first law of motion or law of inertia sa first statement where a body at rest will remain at rest. So yung first part is makita natin na ang two boxes kanina sa first part is nasa flat surface, di ba? Na ganun siya. May nakahang pa rin na box B, pero yung una is nakahang surface. I mean, nasa flat surface rather. So today naman, paano kapag naka-inclined yung inclined plane tawag dito, tama ba? If I'm not mistaken. Paano kapag naka-inclined yung box natin? Wait lang, may mga langgam. Uminom kasi ako ng energy. Anyway, again, same steps pa rin. May maidadagdag lang dito ng konti pero try ko i-explain sa inyo in a mas maintindihan nating lahat. So first, syempre, unang-una, bago gumawa ng free body diagram, alamin muna natin yung problem or yung example. So, in this case, meron tayong dalawang boxes. Again, ano yung una nating hahanapin na free body diagram? Yung box A ba or yung box B? Of course, tama, yung box A since meron siyang value or meron siyang mass. So, ayan, gawa na agad tayo ng free body diagram ng box A. F, B, D, now box A. So, drawing lang natin ulit. Isama natin tong values Sama natin yung right triangle. Medyo lalakihan ko lang yung drawing kasi marami akong ilalagay. Yan. Tapos, okay. Yan. Lagyan na lang natin sa labas yung 40 cm and dito 60 cm. Huwag kalimutan yung angle dito. Lagyan natin ng konti. Yan. Yung angle. Tapos, syempre yung box. Box A. Merong 30 kilograms. Lagay ko na lang dito sa gilid. 30 kilograms. Then, meron tayong tension. At may naghihila sa kanya. Yan. So, una natin gagawin dyan. Syempre, gagawa tayo ng Cartesian plane. But in this case, since naka-incline yung box natin, syempre yung Cartesian plane natin is naka-incline din. Again, you don't need to do this, pero in this particular example, mas kailangan natin na gumamit ng ibang ballpen, tapos lagyan natin ng marka kung nasa yung Cartesian plane kasi nakakalito talaga. Nakakalito talaga guys, kasi marami tayong gagawin mamaya. So ito, gagamit ako ng red ballpen. Gawa tayo ng Cartesian plane along with box A. Okay, medyo habaan ko itong red line. Yan, nakatabingi siya kasi nakatabingi din yung box natin. Naka-incline. So, kapag nagawa tayo ng Cartesian plane, meron tayo ditong y-axis at saka x-axis. Hanapan natin siya ng, mga forces. So, una, meron tayong normal force. Malagay lang tayo dito ng arrow pataas. Normal force. Kasi perpendicular dapat lagi yan sa perpendicular lagi yan dapat sa surface na kinakatayuan ng isang object. Next, ano pa? Syempre, meron tayong tension dito. Tension A. Tension A. And kapag pa right side yung tension A natin, edi meron tayong static friction na babalik. Tama ba? Yan. Fs. After that, may nakakalimutan pa tayo. Hinuli ko na, sorry guys clarification lang, nagmamadali lang kasi ako mag-explain. Pagkatapos ko gumawa ng Cartesian plane, may y sa x-axis, inuna ko lagi yung, unahin pala lagi yung nasa x-axis kasi di naman mababago yung niyan eh. I mean, yung mga forces niyan. Kung saan papunta yung tension, kahit pa upward yan. Ito, paano to, di ba? Pero, consider to as left side. I mean, considered to as papuntang right, hindi siya pa sinasabing northeast or ganun. Ito, south. So guys, ulitin ko. Pagkatapos natin gumawa ng Cartesian plane, tapos namarkahan natin yung nasa box, since naka-incline siya, naka-incline din yung Cartesian plane natin. Ang center natin is syempre yung box A. Hanap na natin siya ng forces. Inuna ko yung mga common forces or yung 4 types of forces. 4 types lang naman talaga yung gagamitin natin ditong forces, pero inuna ko yung x-axis wherein meron tayong tension ng box A, static friction, yung pabalik. Tapos dito naman, naka-incline din yung normal force natin kasi perpendicular sa 90 degrees, di ba?
dun sa object natin. So, paano yung weight, guys? Ito lagi niyo tatandaan, hindi pwede yung weight na mag-i-incline din or magbe-base dun sa kung ano yung object natin. No. Ang gravity is constant, di ba? Or gravitation, kaya nga may tinatawag na yung gravitational constant. Ibig sabihin yung weight, again, pag dinefine natin yung weight, ito yung force na naapektuhan by gravity of the earth. So, hindi naman mababago yung gravity of the earth kahit naka-incline pa yung object natin is yung gravity, ganun din. Ibig sabihin dito rin, papuntang pababa rin. No. Ang weight natin is gagawa ulit tayo ng panibagong line or y-axis. To be exact, tatama pa rin siya sa point ng box A, pero gagawa ulit tayo ng, sorry, di pantay. Pero basta lagi din, yan. Lagi tatama yan lagi dun sa point of box A. Para mas maintindihan natin. Gagawa ulit tayo ng panibagong y-axis. Yan, sinobrahan ko. Kasi magkakaroon tayo mamaya ng right triangle dyan eh. Gumawa ko ng panibagong y-axis na ito yung magsisilbing, sorry. Gumawa ulit ako ng panibagong y-axis. Ito yung magsisilbing weight natin or WA o weight ng box A. Gets ba? Kasi never yan mag-a-align kahit never yan mababago. Lagi yan downward force yan. Lagi yan downward. Hindi pwede mag-i-incline yung force na weight. Kasi nga, ito yung gravity of the earth. Kumbaga, gravity. Gravity is constant. So, yan. So, kung meron tayong, kung meron tayong weight of box A dyan, paano naman tong y-axis na alongside dito sa box? Tatawagin din natin yung weight ng box A, pero weight ng box A in a y-axis. Gets? Tapos, since may y-axis tayo dyan, gagawa ulit tayo dito ng, papunta siya dun sa gagawa ulit tayo ng arrow na papunta sa box. Kahit saan yung arrow dyan, kahit dito mo ilagay. Pero nilagay ko lang dito sa dulo kasi dami na, baka di tayo malito. Meron tayo ditong weight ng box A in an x-axis. Gets? Again, yung weight ay hindi yan nakalimutan ko yung term eh. Ilalagay ko na lang sa video kapag nalaman ko yung term. Hindi yan mag-a-align sa isang object or tawag dito. Hindi yan mag-a-adjust sa isang object kahit naka-incline pa yan or tapos mapupunta dito yung weight. Hindi, laging downward force ang weight natin. Tandaan nyo, kapag naka-incline yung object, laging downward force yung weight natin. So, gagawa na naman tayo ng panibagong y-axis. No need na, pwede pa tayo gumawa ng x-axis pero di naman siya relevant or di naman siya necessary. Kaya, y-axis na lang nilagay ko hanggang dulo kasi may purpose to mamaya. Trust me, may purpose yan mamaya. So, gagawa ka lang ng linya along sa ginawa natin Cartesian plane na naka-incline, tapos tatawagin natin yung weight ng box A. Tapos, yung y-axis na nasa taas dito, yung naka-align siya sa normal force, ito yung tatawagin, weight pa rin siya ng box A along with the y-axis nga lang sa object. Tapos, since meron tayong y-axis ng WA, meron din tayong weight ng box A along with the x-axis doon sa Cartesian plane natin. Gets? Sorry, sinisip ko. So, after that, kapag nagawa na natin yan lahat, syempre, yung next step natin? Same step pa rin yan. Lagay ako ng linya. Find kung ano yung pagkakasunod-sunod na kailangan nating hanapin. Una, syempre, letter A, hanapin natin yung weight ng box A kasi meron tayong value ng mass, tama ba? So, meron tayong weight ng box A, WA. Kasi alam naman natin ang formula niyan is W is equivalent to mass multiplied by gravitational constant. Letter B, ano yung naka-align sa WA? Wala. Kasi yung normal force natin ay nandito. So, ano yung next natin hanapin? Again guys, after nang hanapin natin yung weight ng box A, ano yung sunod? Wala naman naka-align sa di ba? Box A. Ang next na gagawin natin dyan, hahanapin natin yung value ng WAY, WAX. Gets? Paano? By finding the angle of this. Kasi meron nga tayong 40 cm saka 60 cm, di ba? So, paano natin hahanapin yun? Tingin lang ako sa notes ko. May tawag dito, nakalimutan ko yung tawag. Di ba naalala nyo guys, yung paghanap ng resultant force forming a right triangle and forming a oblique triangle. In this case, since naka-right triangle siya, so gagamit tayo ng Pythagorean theorem.
or Pythagorean formulas. Paano? Okay, ganito yan guys. Isa-isay na lang natin kaysa magsalita ako dito na magsalita. Ayan, no? So, ang hahanapin natin dito next is yung WAX. Kasi may value na tayong WAY and WAY. Ay yung pagkakasunod-sunod guys ha. After natin ulit, hanapin yung weight ng box A. Hahanapin din natin yung weight ng WAY along with the Cartesian plane in the y-axis and yung WAX along with the x-axis ng ating Cartesian plane. After that, letter C. Ano yung next natin hahanapin? Sa tingin nyo, kapag may value na yung WAX and WAY natin. Kapag nalilito kayo, kahit ako nalilito rin. Pero since, ayun nga, kapag nalilito kayo yung next, ibig sabihin pag nahanap natin yung weight ng box A, tapos nahanap natin yung weight ng box A along with the x-axis ng Cartesian plane natin sa box ng object, tapos yung weight ng box A natin along with the y-axis ng ating object, syempre, ano yung naka-align dun? Gets ba? Ano yung mga naka-align dyan? Sa WAY, ano yung naka-align? Di ba yung normal force? So, pwede natin yan isunod. Lagay natin dito yung normal force. And next, letter D. Ano yung naka-align sa WAX? Kasi meron na tayong weight ng box A, meron na tayong weight ng box Y, weight ng box A along with the y-axis. Yung katapat niya is yung normal force kasi pag nahanap natin yung value ng WAY, is ganun din magiging value ng ating normal force. Medyo mabilis ba? Again. Sorry. Kapag nahanap na natin yung weight ng box A kasi meron naman tayong mass, or W is equivalent to mass multiplied by gravitational constant, ang next natin nahanapin dyan is weight pa rin ng box A pero along with the x-axis and y-axis dun sa ginawa nating Cartesian plane. Ano yun? Yung WAY at yung WAX. After natin mahanap yung value ng dalawang yan, syempre titingin tayo dito ulit sa free body diagram at kung ano yung next na hahanapin natin. Ano ba yung naka-align sa WAY natin or sa y-axis ng Cartesian plane? Di ba yung normal force? Ito WAY, WN. So, hanapin natin dyan next is yung normal force. After that, syempre, nasagutan na natin itong dalawa. Di punta naman tayo sa x-axis. Ito, WAX, may value na tayo. Ano yung mahahanap natin dyan? Ay, sorry guys, nakalimutan ko yung FS. Lagay pala ako dito. Meron na pala tayong, meron na pala tayong value ng static friction. So, ayun, mas madali na pala siyang hanapin. Sorry. Huwag pala kalimutan lahat, i-take down lahat ng given. Nakalimutan ko. So, kapag may value na tayo ng F ng static friction, ano ba yung naka-align sa x-axis dyan? Di ba yung WAX saka yung tension A? So, ibig sabihin, napakadali lang, since meron na tayong FS, napakadali lang hanapin yung tension A, saka yung, madali na lang hanapin yung tension A, since may value na tayo ng WAX na sasagutin natin dito sa letter B. So, ayan na. Lahat ng forces nandito na, di ba? Meron tayong weight ng box A, eto. Weight ng box A along with the x-axis, along with the y-axis. Tapos pag nahanap natin yung dalawang value niyan, ano yung naka-align sa WAY, yung normal force, ano naka-align sa WAX, tension A, at yung FS or static friction. Since meron na tayong value ng static friction, di na natin yan kailangan hanapin. Now, gagawa na tayo ng equation. Tama ba? Madali lang to. Again, gaya na sinabi ko kanina sa part 1, summation lahat ng F ng forces na along with the x-axis, ano yung mga nandito. Kailangan equals to 0 yan kasi nga, per statement lang tayo where a body at rest will remain at rest. So, ano yung naka-align sa x-axis natin? Meron tayong tension A na papuntang right side. So, ito ay positive. Plus, ang FS natin is papuntang downward. Papuntang west yung arrow niya. So, meron tayong negative static friction. Add natin sa papunta rin west yung value ng WAX natin or weight ng box A along with the x-axis sa Cartesian plane. So, negative WAX. Ayun lang ba yung naka-align sa x-axis? O, yun lang. So, equals to 0. First equation, done. Next, summation ng f of y is equivalent to 0. Ano-ano yung mga nasa y-axis? Dalawa lang yan. Hindi mapupunta sa y-axis itong weight of box A. Kasi nga, wala naman siya sa Cartesian plane natin ng original Cartesian plane or yung original compass ng ating object. Kasi naglagay lang tayo ng weight ng box A kasi hindi yan mababago
kailangan lagi yung force niyan is pa downward. So, ang meron lang sa ating WAY ang meron lang sa ating y-axis or forces along with the y-axis are una is yung WAY. Paano ba to? Ay, sorry, di pa pala naglagay ng arrow. Pa-downward yan, di ba? Lagi, lahat, yung weight laging downward force yan. So, meron siyang WAY, negative yan. Kasi nga, downward yung arrow. Tapos, meron tayong normal force na pa-upward, papunta sa object. I mean, tama. Plus, since upward yung normal force, so meron tayong positive n equivalent to 0. So, after nyan, gumawa tayo ng free body diagram. Hinanap natin kung ano may kailangan hanapin. Gagawa tayo ng equation. Now, let's proceed doon sa ating solution. So, una, letter A. WA is equivalent to, ito yung formula, mass of box A saka yung gravitational constant. Meron tayong mass na merong 30 kilograms. Nasa given yan. Ito, lagay ko lang sa gilid. At meron tayong gravitational constant na 9.8 meter per second squared. Pag minultiply natin yan, gawin ko yung calculator ko. 30 multiplied by 9.8 is equivalent to 294. So, meron tayong 294 kilogram meter per second squared or also known as Newton. So, meron tayong 294 Newton. Tapos na ang weight ng box A. As simple as that. Next, paano naman yung WAX and WAY? So, alam naman natin nung tinuro ni Ma'am Belio or kung sino mang prof nyo sa Physics 1 ay, ayun, sa resultant force lang to. Ilagay ko na lang. Dito ko ilagay. Letter B, WAX and WAY. Para mahanap natin yung value niyan, alam naman natin na ang WAX is equivalent siya sa, since nasa x-axis siya, so meron tayong, kukunin lang natin kung ano yung hinahanap natin, yung weight ng box A. Tapos kapag nasa x-axis siya, ano ba gagamitin nating trigonometric function ba? Or trigo. Sine or cosine. Pag x, lagi yung tandaan, ito ay yung cosine. Tapos kung ano yung angle ng ating box. Tama ba? Next, WAY. So, same process lang din yan. Hanapin niya WA, weight ng box A, yung value niyan. Tapos, since nasa y-axis siya, ang gagamitin nating trigo is sine theta. Again, kung nagugulahan, una, ito yung, di ko na masyadong i-explain to kasi naturo na to dun sa resultant force. Kapag gagawa ako ng video about sa resultant force, is siguro next week or basta naturo na to sa paghanap ng resultant vector pala. Tama, resultant vectors ba yun? Right now. Ayun, finding resultant force. Wherein, pag hahanap tayo ng angle or, ayun nga, hanapin natin yung resultant force ng kabuuan, yung hanapin natin yung hypotenuse kung ano yung value niyan, kasi ito yung resultant force. Kasi in a straight line, kapag yung, kunyari, paliko-liko yung tao, tapos, what if, kung straight line yung ginawa niya, ano yung pinaka-distance or some sort of that. Kapag meron tayong value sa x-axis, ang lagi nating hahanapin diyan is yung cosine angle. Kapag nasa y-axis naman, laging sine angle ng ating right triangle. Gets? Wala naman tayong value ng angle pala, guys, no? Gawa tayo ng equation pero wala pa tayong value ng angle. Ayun sinasabi kong added step dito sa ating inclined plane. Paano natin hanapin yung angle? Simple lang. Since right triangle to, and meron tayong value both side, ano sa tingin yung trigonometric function ang gagamitin natin? Or trigo? Ano sa tingin nyo yung gagamitin natin? Is it sine, cosine, or tangent? Lagi nyo tandaan to kapag di nyo pa o nakalimutan nyo yung so, ka, towa. Ano ba yung nasa natin? Right triangle. Meron tayong, ito yung angle natin, di ba? Ito yung angle natin. Meron tayong opposite side saka hypotenuse. So, ano yung magagamit natin dito sa SOHCAHTOA? Is it tangent ba? Is it cosine or sine? Syempre, sine. Kasi opposite, ito, di ba? Opposite ng angle
over hypotenuse. So, gagamit tayo ng sign dyan. Paano? So, maglagay tayo sine angle is equivalent to opposite over hypotenuse. So, sine angle, ano yung opposite ng angle natin? 40 centimeters. So, lagay natin dito, 40 lang. Over, ano yung hypotenuse natin? Itong mahabang longest side. Mahabang longest side is 60 centimeters. So, 60. Then, ililipat natin yung sine sa kabila. So, magiging angle equivalent to arc sine. Then, 40 over 60. So, ang angle natin, in a particular example, kapag we do the math, so meron tayong arc sine, shift sine, tapos 40 divided by 60. So, meron tayong 41.81 degrees. 41.81 degrees. So, after natin mahanap yung angle, ay ito na ba yung gagamitin nating angle sa tingin nyo? Ito na ba yung sa tingin nyo yung gagamitin nating angle dito? Siyempre hindi, kaya nga tayo gumawa ng free body diagram para ma-i-analyze natin kung tama ba yung pinagagawa natin. So, ito, yung angle na value na to, kasi yung hinanapan nating angle is ito. So, meron tayong 41.81 degrees. Then, dito na papasok yung y-axis na ginawa natin dito sa weight ng box A. Bakit? Kasi ito yung magsisilbing harang niyan, tapos makikita natin na kahit triangle pa rin pala siya. Gets ba? Kasi kapag yung right triangle hanggang dito, di ba? Tama ba? Since meron tayong weight na nag-a-align sa box natin, ito yung pinaka-point natin, di syempre, may panibago tayong right triangle sa loob ng right triangle. So, ibig sabihin, if this is 90 degrees, tapos 41.81 degrees, so ano yung magiging value nito? Ang gagawin lang natin dyan is 90 degrees, dito ko ilalagay. Ang pinaka true angle natin is yung 90 degrees minus natin yan sa nasagutan nating angle o 41.81 degrees. So, ang magiging tunay na angle natin is 90 minus 41.81 is equivalent siya sa 48.19. 48.19 degrees. Ibig sabihin, ang angle na nandito sa taas niyan is 48.19 degrees. Gets? Guys, bakit ito yung gagamitin natin? Ano ba yung sinasabi natin lagi kapag naghahanap ng resultant force or multiple vectors ba yun? Multiple forces or multiple vectors pala. Lagi yung lagi yung angle natin is hindi nasa vertical, kundi naka-align sa horizontal or nasa x-axis. Gets? Ibig sabihin, hindi natin to magagamit since hindi naman siya nasa x-axis or yung dito sa pinaka-Cartesian plane natin. Dapat lagi yung angle niya nandito lang sa paloob na yan. Gets? Itong itong galagay ako example, itong bilog na to. Dapat yung angle niya nandito. So, kapag hinahanapan natin itong angle, tapos alam natin na kahit triangle yan, i-minus lang natin yung 90 dun sa sinagutan nating angle. Tapos yung value is ito. Kapag minus natin, ito yung magiging sagot. Kasi pag pinag-add natin itong lahat, is equivalent siya sa 180 degrees. Ang right triangle is merong 180 degrees. Kapag di nyo masyadong magets, balikan nyo yung trigonometric function or yung grade 7 algebra. Algebra ba yun? Hindi yata algebra yun. Alam ko grade 9 tinuro itong triangle and Pythagorean theorem, etc. Saka, ayun. Di ko na masyado i-explain dito kasi di ko rin naman masyado maintindihan yung triangle. Anyway, kapag nahanap natin dito yung angle nito, alam naman natin na this angle is same as dito. Gets ba? Supplementary ba yung tawag doon? Kung iisipin mo sa Cartesian plane, yung pinaka-angle naman talaga nito is nandito eh. Ito yung 48.19 degrees natin. Ito yung 48.19 degrees. So, ibig sabihin, itong southwest, gets ba? Diba? Tama. Ay, west-south pala kasi andito yung west-south angle. Kung gets nyo yun, or south of west. Ibig sabihin, yung angle ng south of west, kapag binaliktaran natin yun, same lang siya ng angle ng north of east. Kasi kabaliktaran ng south, north, kabaliktaran ng west is east. So, north of east natin is nandito. Gets ba? So, ibig sabihin, ang angle na to and angle na to ay iisa. So, meron tayong 48.19 degrees din dyan. Ibig sabihin, ang angle naman ang tama na yung angle natin since naka-align na siya doon sa ating Cartesian plane.
Gets? After nating mahanap yung angle, ibig sabihin, pwede natin itong masagutan kasi may value na tayo ng weight of box A at meron na rin tayong angle na sinagutan natin kanina, itong 48.19 degrees. So, balik tayo sa equation. WAX is equivalent siya sa, ano yung WA? 294 Newton, then cosine ng 48.19 degrees. And WAY is equivalent siya 294 Newton, then sine ng ating angle na 48.19 degrees. Then we do the math. So, meron tayong 294 cosine 48.19 is meron tayong 196 Newton. So, ito yung WAX natin, 196 Newton. Then, sa WAY, 294, then sine ng same angle na 48.19 degrees is meron tayong 219.14. Tama? Okay. Meron tayong 219.14 Newton dito sa WAY natin. So, yan. Tapos na tayo maghanap ng magnitude ng ating WAX and WAY. Tapos na yung letter B. Next is letter C. Letter C. Sa letter C, hanapin natin is yung normal force. Ano ba yung naka-align sa normal force dito? Babalik tayo sa ating free body diagram. Madali lang to. Ano ba yung naka-align sa normal force? Isa lang naman yung ano yan, force yan. Itong WAY or yung weight ng box Y. Kasi kung babalikan natin dun sa ating equation, makikita natin na meron na tayong nagawang equation na negative WAY plus normal force equivalent to 0. Ibig sabihin, pwede natin tong i-manipulate. So, meron tayong N equivalent to WAY. I-skip ko na guys haba kasi yung video. Ibig sabihin, nilipat ko lang tong negative WAY dun sa kabila. So, ang normal force natin kapag dinistribute natin yung value ng WAY which is 219.14 Newton. So, ayun na. Meron tayong sagot. 219.14 Newton dun sa ating normal force. Letter D. Last but not the least, yung tension. Ito, madali na rin to. Since ang tension natin ay nandito sa, babalik na ulit tayo sa free body diagram, lagi naman, tension natin is nasa x-axis at alam natin na may value na yung Fs natin or static friction. Pumunta na ako sa equation Kasi lagi namang ganun kapag di mo alam yung gagawin, titingin ulit sa free body diagram, tapos titignan mo yung ginawa mong findings and sa equation. Makikita natin dito sa equation, meron tayong TA or tension ng box A. Tapos, meron tayong negative Fs or ito, may value na yung Fs natin sa given, ito 5 Newton. Tapos meron tayong WAX, nakakasagot lang natin kanina. Di madali lang to manipulate. Kumbaga meron tayong tension A plus distribute agad natin yung value ng Fs which is negative 5 Newton dun sa given. Andito sa given. Then plus, ano yung WAX natin? Itong 196, since nasa equation is negative, so meron tayong negative 196 Newton is equivalent to 0. So, kapag pinag-add natin itong dalawa, negative 196 plus negative 5 is equivalent to 201. Tama? So, meron TA plus negative 201 Newton is equivalent to 0. Lipat lang natin itong 201 Newton sa kabila. So, meron tayong tension A equivalent to negative 201 Newton. So, ito na yung final answer. Ay, di pala kita. Again, dinistribute ko lang yung mga value ng dun sa ginawa nating equation. Meron tayong tension A plus, yung Fs natin, sa given natin is 5 Newton. So, negative 5 Newton plus 196 Newton or negative 196 kasi based yun sa equation equals to 0. Pinag-add ko lang itong 2 Newton. Negative 196 plus negative 5 is 201 Newton. Ilipat lang natin 201 Newton sa kabila. So, meron tayong tension A equivalent to negative 201 Newton. As simple as that. Tapos na tayo dun sa box A. Diretso naman tayo sa box B. 30 minutes na pala yung video. Anyway, ito. Free body diagram ng ating box B. Ito, madali na lang naman to Wala na itong kailangan na gawin about sa angle, ganyan-ganyan. Ganap ng magnitude ng both sa Cartesian plane ng X and Y axis. Dito naman sa box B, di ba pagbabalik tayo dito sa ating example, ito lang i-drawing natin yung box B. So, meron tayong naka-inclined na
box B. So ito, wala naman tayong kailangan na value na hanapin diyan. So alam naman natin na meron tong y-axis, hindi na natin kailangan i-drawing 'yan. Basta ang meron tayo ditong tension B at meron tayong weight ng box B. Weight ng box B. So, kapag gagawa tayo ng findings, yung next na paggawa ng free body diagram, tapos na tayo sa free body diagram So, hanapin natin ano yung una natin hahanapin? Yung weight ba? Siyempre, hindi. Ang hanapin natin dyan ay yung tension ng box B. Kasi alam naman natin na ang tension ng box A is equivalent lagi yan sa tension ng box B kasi sa given natin ay iisa lang yung pulley niya. Now, sa letter B, paghanap ng weight ng box B, kasi paano natin mahanap yung weight ng box B dito? Hindi tayo gagamit ng formula since dito sa y-axis natin may value na yung tension ng box B. So, ibig sabihin, alam naman natin na ang tension B is equivalent din yan sa weight ng box B. Ay, iniskip ko na yung part ng paggawa ng no? Basta inanalyze ko na lang yung So, lastly, siyempre, letter C. Ito yung optional ata or basta para sa akin optional lang to. Paghanap ng mass ng box B kasi wala naman tayong given na kilograms dyan. So, ang formula niyan, kapag minanipulate natin yung original formula na W is equivalent to mass gravitational constant, lipat lang natin itong G sa baba. So, meron tayong mass ng box B, equivalent siya W ng weight ng box B over gravitational force, gravitational constant. So, pag gagawa tayo ng ating equation, wala naman tayong x-axis dyan. So, ang F, so di na natin kailangan hanapin yung summation ng f of x equal to 0 kasi wala naman tayong forces along with the x-axis. Ang meron lang is along with the y-axis. So, F forces ng forces na makikita natin sa y-axis equivalent to 0. Meron tayong positive tension B kasi upward. Then, plus negative weight ng box B kasi downward equivalent to 0. Kaya sinabi ko kanina ang WB is equivalent din siya sa TB or sa tension ng box B kasi pag nilipat natin itong negative WB sa kabila is magiging tension B equivalent to weight ng box B. So alam naman natin ang tension box B, ang formula niyan is tension ng box A equivalent to tension ng box B. Ano ba yung value ng tension A natin? Kanina sa kasi lagutan is meron tayo negative 201 Newton. So ang letter A, ang TB natin is also negative 201 Newton. As simple as that. Kung pinanood nyo yung part 1, madali na lang to, kaya medyo binibilisan ko na lang magsalita. So, letter B, paghanap ng weight ng box B, alam naman natin ang weight ng box B is equivalent sa tension ng box B based sa equation natin pag nilipat natin itong negative WB dun sa kabila. So, ibig sabihin, ang WB natin or weight ng box B is same as 201 Newton. Next, letter C. Ito, gagamit tayo ng formula. So, M or mass ng box B is equivalent to weight ng box B which is, negative 201 Newton over, yung gravitational constant natin is 9.8 meter per second squared. So, kapag iti-derive natin yung Newton, meron tayong negative 201 kilogram meter per second squared over 9.8 meter per second squared. So, meron tayo, pag ika-cancel natin tong MS, so, ang mass ng box B natin is magiging 201 divided by 9.8 divided by 9.8. So, meron tayong 20.51 or tama, 20.51 kilograms. Ay guys, sorry, pala to? Positive 201 pala to. Sorry, positive 201 and positive 201. Kasi nilipat nga pala natin to sa kabila, by mistake. Positive 201 yan. Kasi negative magiging positive. So, ang tension A dapat natin kanina sinagutan natin is positive 201 Newton. Tension B, since equivalent siya sa tension A, meron tayong 201 Newton. Ang weight ng box B, meron tayong 201 Newton. Tapos, kapag ito, sa mass naman, gagamitin natin yung dinerive nating formula. Tama ba yung term dinerive? Minanipulate yung formula, tapos 201 divided by 9.8, kakancel yung meter per second squared. So, matitira is 20.51 kilograms. So, yun lang guys.